Maraming ganap nitong mga nakaraang araw. Hello everyone! Another day, another mini vlog. Sa araw-araw nga naman, kung hindi lumabas ng bahay o mag-asikaso sa bahay ang ginagawa natin mga mi. Maaga ako nakapamalengke pagkaalis pa lang ni Papa Arvin at ni Ate Max. Habang natutulog ng mahimbing si Baby O, namalengke na ako para sa lulutuin kong lumpiang Shanghai. Pagkadating ko, ito agad ang inasikaso ko, yung wrapper. Hiniwalay-hiwalay ko na habang mainit-init pa. Pagkatapos kong paghiwa-hiwalayin, ilalagay ko ulit sa plastic para hindi tumigas. At gagamitin ko ulit tong multifunction kong food chopper. Napakamura lang nito, nasa 100 plus lang. Kung gusto nyo din mga mi, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Hiniwa-hiwa ko muna ng medyo maliliit itong mga gulay bago ko ilalagay sa food chopper. Ganito ako gumawa ng lumpia. Ito nga pala ang mga sangkap: bell pepper, carrots, patatas, siling green, kinchay at pasas. Oo nga pala mga mi, naglalagay din ba kayo ng siling green sa lumpia? Kung di nyo pa natatry, subukan nyo na din. Promise mga mi, ang sarap. Hindi naman siya maanghang, basta tatanggalin nyo lang yung mga buto. Napakamalasa at mabango din siya sa lumpia. Ang nagturo lang sa akin nito yung friend ko. Yung mother niya din kasi mahilig magluto ng kung ano-ano. Kaya ayan, tumatak na sa isip ko. Kaya kada magluluto ako ng lumpiang Shanghai, naglalagay na din ako ng siling green. Pagkatapos ko asikasuhin yung ibang sangkap, pagsasama-samahin ko na at lalagyan ko ng pangpalasa. Tulad ng asin, paminta, MSG, pasas at itlog. Naglalagay din ako ng onting cornstarch o harina para hindi masyadong basa pag binabalot at hahaluin lang natin ng mabuti. Sa pagbabalot naman, ganito yung ginagawa ko. Ginugupit ko lang yung magkabilang gilid para pag binalot ko, pantay-pantay yung haba at laki. Wala lang, gusto ko lang. Natutunan ko lang din to sa YouTube o dito sa Facebook. Yung pinakapandikit ko naman dyan may halong cornstarch para mas malutong ang ating lumpia. At habang nagbabalot naman ako, nagising na si Baby Yo. Ayan nga, habang nag-aalmusal siya, kinukwentuhan ako ng kung ano-ano. Hindi ko na pinakita kung paano iprito ang lumpia. Siyempre, alam na din ng lahat kung paano magprito. After namin magtanghalian, hinatidan namin si Papa Arvin ng may meriendahin at dumaan kami dito ng bunso kong kapatid sa bilihan ng helmet. Nagtingin-tingin muna siya at baka nga daw sa sahod niya, bibili na siya. Pati tuloy ako nag-crib sa helmet pero no, maraming gastusin at bayarin. Kaya tamang tingin nga lang din ako dyan. Pagka-uwi namin, nag-aantay na pala si Madir. Kaya si Mama na ang nag-asikaso nitong mais. In-order ko tong mais sa customer ko. 100 pesos ang 2 kilo. Kapipitas lang din itong mais, kaya matamis.
Si mama nga pala, pag naglalaga ng mais, pati sabaw iniinom. Gamot din daw kasi at maraming benefit. Kaya pati si Nanay Rosie, binigyan ko ng sabaw. At syempre, mais din. Nilalagyan ko nga pala ng margarine habang mainit pa at binubudbudan ko ng onting asin. Gustong gusto din kasi ito ni Ate Max at ni Baby Yo. That's it. Yun lang ang aming kwento. Thank you for watching. Follow for more.